Kamusta naman po, bago po tayo magnegosyo ng skincare, ano po yung pinagkakaabalahan natin, trabaho natin before? Before kasi, yung trabaho ko is online seller. So, after ng online seller, nag 7-Eleven ako. 7-Eleven po Staff, na. crew. Yes, crew. And then, nag-medrep, then financial executive ng isang bangko. So, yun po. Then, napunta kami sa manufacturing. Pero po nung nagla-live selling kayo is, ano yung produkto na tinitingnan niyo? Skincare din. Skincare. Talagang mahilig kayo sa skincare. Nagkataon lang kasi yun yung medyo mas fast-moving, mabilis. In demand. Yun. Pero anong taon po yun? Yung nagsimula kayo magtinda ng mga skincare? Skincare. Ito, yung unang-una po. Simula high school ako eh. Ay, Seller na talaga ako. Tapos sa mga kaibigan niyo po kayo nagbebenta, kaklase, ganon. Yes. At saka posting din sa social media pag merong stocks. So, dun po, nag-inquire na din po yung mga gustong bumili sa amin. Mga ka-FB friends. Friends. Mo. Yes. Pero ito po, bakit po muna BBC Soap? Actually, ang pangalan talaga nung company namin is Bath and Body Cuisine. So, kung may sangyupsal or buffet, so, ganun yung gusto kong mangyari na parang parang skincare buffet na din siya. So, since na niregister namin, bawal daw gamitin yung bath. Kasi naka-IPO na. So, ginawa ko, abbreviation na lang. BBC na lang. Yes po. Parang kumbaga, one-stop shop ng lahat ng mga pampaganda. Yes. Soap and skincare manufacturing. So, ano po yung pampaganda na produkto yung una natin talagang pinagkatiwala ang ibenta? Before kasi, nag-training muna kami sa ibang bansa. And then, parang friends lang hanggang sa merong taga-ibang network na malaking network sa Philippines na nag-try gamitin yung gawa namin. Kasi parang home base pa lang. So, hindi pa kami more on talagang yung big batch talaga. Mass production. Yes, oo. Parang kami lang mag-asawa. So, parang doon kami nag-start. Ang sabi niyo po kami na nag-aral, sa ibang bansa. Sino po yung kasama niyo? Yung asawa ko po. Si husband. Mahilig din po ba si husband sa sa linyang skincares? Actually, before hindi kasi nasa siya sa airsoft side. So sa mga parang toy, guns and accessories, and then nakita niya mayroon palang buhay sa skincare. So siya na yung possibilities. So ang ginawa namin, nag-aral kami abroad, and then siya na yung nag-formulate ng soap. So siya na yung mismo Galing. Tawagin kayo mga sa gusto kanila. din na mag-business, may page po kami na pwede po kayong mag-message sa amin, and then tutulungan po kayo ng mga brand managers namin para po ma-assist kayo kung paano po mag-start ng sarili nyong skincare brands. Yan. Ito po ang Facebook page nila, mahaba lang. BBC Soap and Skincare Manufacturing. Sa Facebook lang po ito, wala sa ibang platform, Instagram. Meron akong TikTok, same pa din po ng name. TikTok din. Ayan, BBC. Pag po gustong kumbaga set up ng appointment, ganyan. Yes, through Facebook page po. Message lang sila dyan. Baka may phone number, contact number po. Meron po. Sa na po ako nagbibigay through Messenger. Sa Messenger. Kasi before maraming tumatawag eh. Baka mamaya, pati, maraming scammer ngayon At dyan, mas safe na mag-messenger muna. Facebook muna ang contact natin. And then, pwede na po silang pumunta ng planta namin. May sarili po kami showroom doon. Doon nila makikita lahat ng mga gawa namin. Anong schedule po ng showroom natin? Monday to Friday from 10 a.m. to 5 p.m. lang po kami. 10 a.m. to 5 p.m. At hindi po kayo tumatanggap ng walk-ins? Pwede po. Pwede, walk-ins. Pwede po.
Pero mas maganda, ano na sila, sked na sila, magpa-book na sila. Kasi minsan, mga brand managers ko lang yung nakakausap. Kaya minsan pag nandun ako, napakaswerte ng mga brand owner na nandun ako kasi mas na-enlighten ko sila dun sa gusto nilang mangyari sa brand nila. Kasi minsan may mga technicalities hindi nasasagot ng mga brand owners. So, parang nagdadalawang isip tuloy sa, tutuloy ko ba to or hindi? Kasi parang hindi rin ako nasasagot yung mga questions. Parang may tanong pa rin sila. Akala ko pag nandun kayo, bigyan ng business package. Baka meron po kayong mahalagang payo na pwede nating maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo. Ang advice ko lang sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, wag na silang magdalawang isip. Kasi before, pag gano'n ang ginagawa natin, na-stock up lang tayo eh. So, mas maganda, i-action na natin kaagad na mag-business tayo. Oh, Pinoy, ito na